senior citizen sa Ormoc City sa Leyte na gustong gumalaw-galaw at magpapawis. Sa plazang ito ang takbuhan. Tuwing umaga kasi, meron ditong libreng pa-zumba. Pero ang kanilang ehersisyo at sayawan na antala ng ang senior citizen na ito biglang napatakbo habang hawak-hawak ang kanyang tagiliran. Ang matanda kasi, sinaksak. Kaila to ni mo ya? Naku, kinabahan talaga ako. Tsaka natakot talaga ako. Nakala ko, ma'am, nagjo-joke lang. Pagtakbo ni Kuya, meron ng 2 spot na dugo. Ang umunday ng saksak kasi sa lalaki na isa ring senior citizen, tinangkapang habulin ang biktima. May dala siyang baril. 38 caliber yun, ma'am. Natakot ako, pero gusto ko po makuha yung video. At least may ebidensya. Yun nga lang, dahil sa sobrang kaba, hindi raw tuluyang nai-record ni Liza sa camera. Akala ko tuloy-tuloy yung pagkuha ko, naputol na pala. Nakapag-video na lang daw ulit siya nung ang suspect umiskapo na. Kaila to ni mo ya? Habang ang biktima may tagas na sa tagiliran. Nung naglalakad na siya, malakas na yung dugo, umaagos na dito sa likod. Kaila to ni mo? Sus! Pagkarating sa kalsada, ang biktima sumakay sa motor. Ormoc dog talang dito. Pero bakit ang Zumba nauwi sa saksakan at habulan? Nangangamba talaga kami sa seguridad namin. Isang linggo matapos ang pananaksak, balik Zumba na sa plaza. Siyempre, may takot pero meron naman kaming naisip din na wala naman kaming kasalanan. Pero ang biktima na itago natin sa pangalang Leo, hindi pa rin daw ulit nakakasayaw. Nagpapagaling pa rin sa tinamo niyang mga saksak. Si Leo, isang dating security guard. Mula taong 2017, naging ehersisyo na raw nila ng kanyang misis ang pagzuzumba sa plaza tuwing weekend. Pag walang trabaho, papunta ko doon kasi pawis lang ba. Habang sumasayaw si Leo umaga nitong August 17, bigla siyang napahinto. May naramdaman ako, may sakit sa likuran ko. Nasaksak na pala siya sa kanyang tagiliran. Nagulat kasi wala akong kaway. Namilingon ako. Pagharap ko, nakita ko siya. Bumunot siya ng baril. Tatakbo ako patungo sa city stage kasi may mga pulis doon. Umabot pa siya. Pagkatapos, sumigaw na, pulis, gidunggab si kuya. Nung nilapitan na raw ng pulis si Leo, ang suspect umeskapo. Tuminto siya, lalakad lang siya doon sa motor. Itajog ko. Nung nasiguradong wala na ang suspect, ang na-videohan na lang ni Liza, si Leo na nooy naglalakad na ng duguan. Fighting spirit na lang yung sa akin. Ormoc dog talang dito. Nagpatid ako sa motor. Nagpunta ko sa emergency room. Nagtamo ng sugat sa kaliwa niyang tagiliran at likod si Leo. Mababaw lang ang na-create na sugat. Hindi siya yung malalim para mag-cause ng pagkasira o rupture ng vital organs. Masyado man daw mabilis ang mga pangyayari. Nakita raw ni Leo kung sino ang sumaksak sa kanya. Lumingon ako. Siyang nakita ko. At kilala niya raw ito. Kung nalaman namin ang pangalan at kung saan nakatira, nagkandak agad kami ng hot pursuit. Nung mahuli namin siya, ang na-recover namin sa kanya is yung ginamit niyang patalim at saka yung dala niyang baril na .38 caliber revolver. Ang suspect nakapiit ngayon sa Ormoc City Police Station. Itago natin siya sa pangalang Ron, 72 anyos, dating miyembro ng PC o ng Philippine Constabulary. Inamin ng suspect na pinagtangkahan niya ang buhay ni Leo at ang nagtulak daw sa kanya para saksakin ito, selos. Si Leo, dating security guard daw sa pinasukang opisina ng misis ni Ron na itago naman natin sa pangalang Elsa. Sa tuwing pumupunta raw si Ron sa opisina ng kanyang misis, pakiwari niya may namamagitan kina Elsa at Leo. Nagkita din ka rin niya at sasama. Inaya ko niya.
May isang beses pa raw na sumakay ang kanyang misis sa motor ni Leo. Nakita ko mo ang kasamukha. Nabiyan mo, huwag gagawin ka sa kasyati. Maniyak yan, hindi ko iniwalay. Ano yung nakita ko doon? Dahil dito, si Ron hindi na raw nakapagtimpi. Kinompronta niya si Elsa. Magsisinungaling ka ba? Kinailan, wala rin relasyon. Oh, saan ka pumunta? Kahit sinong tao doon basta preto rin, mas para mo for life sa ready. Nagantay lang ko ng time, identity. Hanggang sa pinuntahan ng araw niya si Leo sa plaza kung saan ito nagzuzumba at walang kung ano-ano. Pag diin na yung paningin ko, wala ka ng kitsit. Bawas na ko eh. Nagati na ako. Hindi naman itinatanggi ni Leo na magkaibigan nga sila ng misis ni Ron na si Elsa. Pero hindi raw totoo ang mga hinala ni Ron. Wala naman siyang ebidensya nga nagano kami sa asawa niya. Wala rin daw katotohanan na minsan nang umangkas si Elsa sa kanyang motor. Ang asawa ko magangkas ng motor, hindi yung asawa niya. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang misis ni Ron na si Elsa pero tumanggi ito. Pagpatawar na lang pwede. Hindi ko pa yun matanggap. Traitor yan nga tao. Kaya ngayon hindi ako ng tawad sa kanya. Nagsampa kami ng kaso. Ang naisampa naming kaso is frustrated murder at saka yung violation ng RA 10591, yung illegal possession ng firearms. Ito ay may kaukulang parusa ng pagkakakulong mula 12 taon at 1 araw hanggang 20 taon. Siya din ay pagbabayarin ng danyos sa pagpapagamot at pagpapagaling ng biktima. At dahil nakitaan sa video na meron siyang dalang baril, siya din po ay mananagot sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Ito ay may kaukulan ding parusang pagkakakulong ng 8 taon hanggang 10 taon. Ito naman po ay bailable. Para sa akin, wala na yung mga ganyan, mga silos-silos. Kailangan na natin ngayon, healthy na lang tayo, magsumba lang tayo. Isipin mo muna ng marami kung tama ba yung ginagawa mo. Matanda na tayo dapat enjoy na lang sa life. Hindi maganda? Anong wala? Sa ganito kasing katagal na sitwasyon, nagkakaroon ng kasawaan, mas tumitingkat yung pagkakaiba ng bawat isa. So napaka-importante na meron tayong tinatawag na emotional check. Ang selos, ang batayan nito, actually, kung gaano katatag yung samahan ninyo. Kapag hindi natin na-facilitate yung open communication, kadalasan, sumasabog yung tao Mas kinakailangan patatagin talaga yung ugnayang emosyonal ng bawat isa. Sa sayaw ng anumang relasyon, may hakbang ng tiwala, may indayo ng pang-uunawa. Pero oras na namagitan na ang selos. Ang sayaw nawawala sa tiyempo. At ang ending, ang ating mga puso, hindi lang sugatan, Kaila to ni mo ya? duguan pa.